Dahil sa nangyaring pagsabog ay napunta sila sa iba't ibang bahagi ng isla. At dahil nawala ang mga communication device nila ay kailangan nilang mag-survive ng mag-isa. Nakita ni Suzuko si Callan na naliligo sa talon, subalit kaagad na sumugod si Callan pero mas magaling si Suzuko kaya nabihag siya. Ngunit giit ni Callan na kapag dumating ang mga kasama ay ang binata ang magiging bihag nila. Nais malaman ni Suzuko kung sino si Zero, pero nalaman niyang kahit si Callan ay hindi ito kilala. Samantala nakita naman ni Zero si Prinsesa Yuffie na agad niyang tinutukan ng baril. Pero nang makilala siya ng kapatid ay natigilan si Zero. Saka siya nagtanggal ng maskara. Naiyak si Yuffie nang muling makita ang kapatid, samantala sa pinangyarihan ng pagsabog ay nagsasaliksik ang mga sundalo ng Britanya. Nandoon pa rin ang battleship ni Snizel dahil natutuwa daw siya sa mga ginagawa nila Lloyd. Saka binati ng prinsipe si Cecile nang dumating si Bartley para paalalahanan siyang gumalang sa royal blood kaya siya nahulog. Ngunit nagpaka-gentleman ang prinsipe. Pagkatapos ay nais hanapin ng tatlo si Suzuko, nang akusahan ni Cecile na kay Snizel nang galing ang utos na pasabugan si Suzuko, na hindi naman itinanggi ng prinsipe dahil may plano daw siya para iligtas ang piloto. Samantala nagkausap na ang magkapatid sa ama, kaya nagkamustahan sila sa mga nangyari sa kanila. Itinanong din ng bida ang tungkol sa pagkasawi ng kanyang ina, ngunit wala daw nalalaman si Yuffie tungkol dito. Saka sinabing tinitingala daw nila ni Cornelia ang nanay ni Lelouch. Pagsapit ng hapon ay gumawa si Lelouch ng trap ng hayop, samantala si Suzuko ay nanghuhuli ng isda para sa pagkain nila ni Callan. Hindi pinahintulutan ni Lelouch na magtrabaho ang kanyang kapatid kahit nahihirapan na siya, kaya naghanap na lang si Yuffie ng mga prutas. Dumaan sa itaas ang battleship ni Snizel, kaya nagpasya si Todo na magtago muna sila, pero pinagpipilitan ni Detard na kailangan nilang malaman kung buhay pa si Zero sa lalong madaling panahon. Kaya naman nagkaroon ng kaunting bangayan sa pagitan nila Todo at Detard, nang sabihin ni Sisi na buhay pa daw si Zero. Pero kinutya lang ni Tamaki si Sisi na babae lang daw ni Zero. Kaya tinawag siya ni Sisi na isang siraulo. Mabuti na lang ay pinigilan sila ni Ogi sa pag-aaway, saka ito nagpasyang manatili sila sa lugar ngunit hanggang kinabukasan lang. Hindi pa natapos ni Lelouch ang trap ng hayop kaya ang mga nakuhang prutas lang ni Yuffie ang magsisilbing hapunan ng magkapatid. Samantala nabusog naman si Callan sa mga isda na ibinigay ni Suzuko. Saka nakiusap ang binata na iwanan ni Callan ng Black Knights, pero ayaw pumayag ng dalaga dahil taliwas daw ito sa ipinaglalaban ng nagpakamatay na ama ni Suzuko na siyang dating punong ministro ng Japan. Dahil dito ay inamin ni Suzuko na hindi nagpakamatay ang kanyang ama dahil siya ang pumatay dito. Pinapanood ng magkapatid ang mga bituin nang maalala nila ang nakaraan kung saan kasama pa nila si Lady Marian. Kaya hiniling ni Yuffie na sana ay maibalik ang nakaraan. Nanatili sa isla ang battleship ni Snizel nang makita nila ang isang kakaibang kuweba. Kaya kinabukasan ay kaagad silang nag-imbestiga nang sa loob ay nakita nila ang isang malaking pinto na may tatak ng giyes. Saka nagmungkahi si Lloyd na gamitin ang druid system ng Black Nightmare para sa masusing investigasyon. Naglalakad sila lalos nang may marinig kaya nagtago sila nang makita na sila Suzuko pala ito na bihag si Callan. Lumabas si Yuffie para magpakita sa kanyang knight na si Suzuko, kaya nagkunwari si Lelouch na papatayin si Yuffie kapag hindi pinakawalan si Callan. Habang nakatalikod ang sundalo ay inatake siya ni Callan mula sa likuran, ngunit nagawang makatakas ni Suzuko nang biglang magliwanag at lumubog ang lupang kinatatayuan nila dahil pala sa ginawa nila Lloyd. Kaya nakita nila na magkakasama ang apat, ngunit hindi sila binaril dahil madadami ang prinsesa. Nakita nila Zero ang Black Nightmare kaya kaagad na sumakay si Zero para gamitin ito para makatakas. Samantala si Suzuko ay tulala sa di malamang dahilan. Pinrotektahan ni Callan si Zero habang ninanakaw nito ang Black Nightmare na tagumpay niyang napagana. Tapos sumakay si Callan ngunit sa labas ay may mga bantay, kaya ginamit ni Zero ang malakas na cannon subalit hindi tumama dahil prototype pa lang pala ang Nightmare. Mabuti na lang ay gumagana na ang flying system nito kaya nagawa nila na makatakas sa Royal Guards. Masaya si Yuffie na muling makita ang kuya niyang si Snizel, ngunit inaresto naman si Suzuko sa di malamang dahilan. Dahil ang tunay na nangyari pala ay ginamitan siya ni Zero ng giyes, kaya tumakas siya bago pa sila tamaan ng cannon kaya nakaligtas si Zero. Subalit hindi maalala ni Suzuko na ginawa niya ito. Samantala nag-report si Guilford kay Cornelia na sinasalakay daw sila ng Chinese Federation, subalit ang bandila ng Japan ang nakalagay sa mga unit. Idineklara ni Soasaki na muli daw nilang babawiin ang Japan sa tulong ng Chinese Federation. Pinaniniwalaan din na kaya mas tumapang ang marami pang resistance group ng mga Japanese ay dahil sa mga aksyon ni Zero. Ngunit walang kinalaman dito ang mga Black Knights. Hindi pa rin matanggap ni Suzuko na nagawa niyang suwayin ang utos ng higher-ups, kaya naman nag-resign na siya bilang isang knight ni Prinsesa Yuffie. Kasalukuyang nagaganap ang digmaan ng magkabilang puwersa, subalit mas nakakalamang sila sa Wasaki dahil hindi magamit nila Cornelia ang mga puwersang panghimpapawid dahil sa lagay ng panahon. Nagpunta si Yuffie kay Snizel para tumulong, pero giit ni Darlton na ipinag-utos daw ni Cornelia na huwag makialam si Yuffie.
Nanghihinayang ang student council dahil baka hindi daw matuloy ang school festival dahil sa digmaan. Tapos si Callan daw ay nasa ospital, si Suzuko ay nasa army, at si Lelouch naman ay hindi daw nila matagpuan. Kaya naalala ni Shirley ang papel na nakita sa sulok ng kanyang silid kung saan nakasulat na si Zero at si Lelouch ay iisa, pero dahil sa giyes ay hindi niya maalala kung siya ang nagsulat nito. Nilagyan nila ng pakpak ang Lancelot para maging mas epektibo ito sa himpapawid subalit mas magiging maaksaya sa enerhiya, samantala si Yuffie ay nalulungkot dahil sa pagre-resign ni Suzuko. Saka nalulungkot din siya dahil naiisip niyang wala siyang masyadong pakinabang bilang isang prinsesa. Inilahad ni Zero na hindi nila tutulungan si Sawasaki dahil ayaw niyang maging tuta ng Chinese Federation. Ngunit nagtaka ang mga kasama dahil pagkakataon na daw nila ito para matalo ang puwersa ni Cornelia. Pero ang nais ni Zero ay makamtan ng kalayaan ng walang utang na loob sa ibang bansa dahil nais daw niyang gawing isang independent na bansa ang Tokyo. Naisip ng mga kasama na isa itong kahibangan pero depensa ni Zero na kailangan nila itong gawin para maging tunay na malaya. Sinubukan ni Nina na lumapit kay Yuffie pero pinigilan siya ng mga bodyguard ng prinsesa. Ngunit nang maalala siya ni Yuffie ay pinigilan ng mga bodyguard. Pagsapit ng gabi ay inatake ng mga missile ang battleship ni Snizel. Inakala ni Sawasaki na natalo na nila ang battleship subalit hindi man lang ito nagasgasan dahil sa makabagong teknolohiya. Lumabas si Suzuko sakay ng Lancelot na meron ng mga pakpak para makipaglaban. Nakita ito nila sa Sawasaki na labis nilang ikinatakot dahil alam nila ang kakayahan ni Suzuko bilang isang piloto ng Lancelot. Kagad na nakarating ang Lancelot kaya pinaulanan siya ng napakaraming missile, subalit dahil sa husay ng piloto ay isa-isa niyang pinapabagsak ang lahat ng mga ito. Kinausap ni Sawasaki si Suzuko para libangin ang binata, kaya pagbaba ng Lancelot ay hindi niya napansin ang mga kalaban na nasa likod. Kaya naman nasira ang mga pakpak ng Lancelot saka nakita niyang paubos na rin ang energy nito. Labis na nag-alala sila Lloyd at Cecil subalit wala silang magawa para tulungan ang piloto. At sa gitna ng kaguluhan ay tumawag si Princess Yuffie kay Suzuko para sabihin na gusto niyang makasama ang binata. Dahil dito ay lumakas ang loob ni Suzuko sa pakikipaglaban, kaya matagumpay niyang natatalo ang mga kalaban na lumalapit sa kanya. Kaya nagpasalamat ang piloto sa prinsesa, subalit malapit nang maubos ang energy bar ng Lancelot. Kaya nakiusap si Suzuko na kapag nasawi siya ay huwag itong ipaalam sa mga kaibigan niya dahil ayaw niyang malungkot ang mga ito, at sa halip ay sabihin na lang na nag-transfer siya sa ibang academy. Labis itong ikinalungkot ni Yuffie nang biglang gumana ang giyes ni Suzuko at biglang may umubos sa mga kalaban na nakapaligid sa kanya. Nang magulat si Sawasaki dahil nais tulungan ni Zero si Suzuko. Muling ginamit nila Zero ang cannon kaya nakita nila Lloyd na nagawa na rin ng Black Knights na gawing perpekto ang cannon ng Black Nightmare. At dahil pala ito sa kakayahan ni Rakshota, pagkatapos ay nais pang bigyan ni Zero ng energy filler si Suzuko na siyang ipinagtataka din ng sundalo, subalit tinanggap niya pa rin ito kaya muling nabuhay ang Lancelot. Kaya naman magkasama nila na tinapos ang mga sundalo ni Sawasaki, subalit hindi pa rin alam ni Suzuko na si Lelouch pala ang tumutulong sa kanya. Ipinagtataka din ni Cornelia kung bakit tinutulungan ni Zero si Suzuko, samantala tumatakas na sila sa Sawasaki para maghanda sa susunod nilang pag-atake. Subalit pinasabog ni Suzuko ang chopper na sasakyan sana nila, at matapos ang digmaan ay si Cornelia ang umani ng papuri sa media sa pagpuksa sa puwersa ni Sawasaki. Nakabalik na si Suzuko kay Yuffie, kaya naman sinamantala na ng dalawa ang pagkakataon na magkasama sila. Pinapagalitan ng kanilang guro sila Lelouch at Suzuko dahil parehong laging wala sa klase. Sa wakas ay matutuloy na ang school festival sa Ashford Academy sa pamumuno ni Millie. At sa hudyat ni Nonnelly ay opisyal nang nagsimula ang festival kaya nagising si Sisi dahil sa ingay ng mga paputok. Samantala kinakausap naman ni Lelouch si Detard para sa susunod nilang mga plano, ngunit nakita siya ni Millie kaya napilitan si Lelouch na samahan ang school president. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabalik ang alaala ni Villeta, kaya kahit na isa talagang kalaban ang babae ay ayaw pa rin itong ipahamak ni Ogie. Napadaan sila sa Ashford Academy kaya naalala ni Ogie ang dati niyang trabaho na isang guro. Nais pumasok ni Villeta sa loob subalit ayaw ni Ogie dahil isa daw siyang Japanese. Subalit lumabas ang mga estudyante para pilitin silang pumasok. Nagluluto si Suzuko nang dumating si Callan para patayin siya, subalit ayaw siyang kalabanin ng binata sa school. Saka dumating si Lelouch para utusan si Callan na tumulong sa klase. Ngunit ginawa nilang multo si Callan sa isang haunted house. Nakita niya sa mapa na may paparating na 2 tao, kaya ginulat niya ang dalawa subalit nakita na si Ogie pala ito. At sa labas ay nakita ni Lelouch na nandito rin maging ang military. Kaya nainis siya nang makita sa labas si Sisi dahil gusto daw nito ng pizza. Inihahanda naman nila Cornelia at Snizel ang mga sundalo nila para sa negosasyon sa Chinese Federation. Itinago ni Lelouch si Sisi sa isang bodega nang makita niyang pumasok doon si Callan kasama ang dalawa. Nagpunta din sa festival si Yuffie habang naka-disguise dahil nais niyang makausap si Suzuko tungkol sa pagpayag ni Snizel na maging knight niya si Suzuko. Subalit aksidente naman niyang nakita doon si Nonnelly.
Iniiwasan nila Callan at Lelouch na mabuko ng isa't isa ang mga sikreto nila, tapos dumating pa sila Shirley at Suzaku. Kaya naman gumawa ng peking aksidente ang dalawa para makatakas sila Sisi at Ogie. Tapos kinagat pa ni Arthur si Suzaku. Humingi ng tawad si Ogie sa nangyari, subalit ayos lang ito kay Villeta dahil tila nahuhulog na rin ang damdamin niya sa lalaki. Nagkausap sila Yuffie at Nonely, kaya magkasama nilang inalala ang mga masasayang nakaraan. Samantala sa labas ay naghanda si Ribal para gawin ang pinakamalaking pizza. At dahil isang operator si Lelouch ay hindi na siya nahirapan dahil sa mga karanasan sa Black Knights. Subalit nagpunta doon sila Nonely at Yuffie kaya kaagad siyang umalis. Nagsimula ang paggawa ng pizza sa tulong ng isang nightmare na kinokontrol ni Suzaku. Kasamang nanood nila Nonely at Lelouch si Yuffie nang matanggal ang disguise nito kaya nakilala ni Shirley ang prinsesa. Dahil dito ay pinagkaguluhan ng mga tao si Yuffie, kaya nagkaroon ng kaguluhan. Subalit pinigilan ng mga bodyguard ang mga reporter na makalapit. Saka kinuha ni Suzaku ang prinsesa gamit ang nightmare. Nalaman naman ni Lelouch mula kay Nonely na sinabi daw ni Yuffie na gusto nito si Suzaku. Pagkatapos ay sinamantala na ni Yuffie na sabihin sa publiko na nais niyang muling ibalik ang nawalang karapatan ng mga 11 sa lugar na nasasakupan niya, kaya maaari na sila ulit tawagin ng mga Japanese. Ngunit hindi ito matanggap ni Lelouch dahil alam niyang gagawin lang puppet si Yuffie ng kanyang mga kapatid. Nag-enjoy ka ba? Maraming salamat sa panonood at mag-like and subscribe ka na rin, at paki-follow na rin pati sa ating Facebook page na makikita ang link sa description ng video. Wawa chup chup.